Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron pong preventive suspension order. Wala pa po yung kaso eh. Hindi pa po namin kumbaga wala pa kaming alam kung ano yung kaso. Basta ang binigay lang na memo is preventive suspension. Kasama din dito yung dalawang kagawad, si Kagawad Ingy Ramos Roldan at si Kagawad Balong Iglesias. So, karaniwan po ano yung nagiging trabaho ng OIC or acting chairman during the suspension period po? Katulad din ng power na bilang barangay captain. Lahat ng power, pwede rin magtanggal, pwede rin mag-appoint, at sa lahat ng mga power bilang isang barangay captain. So, which means po, bukod po sa hiring, pwede rin po mag-reshuffle. Yes. Yung hiring, siyempre hanggang December yan, di ba? Siguro pag-uusapan po namin kung yung hiring. Kasi, ang alam ko, pag December, automatic nagre-resign sila eh. OIC, kasama po ba sa pwedeng gawin ng isang OIC yung pagbubulatlat sa mga records ng bawat departamento ng barangay? Iyan po yung dapat at dapat i-turn over po sa barangay captain na nakaupo ngayon. Ikalawang tanong po, dahil hindi po ba ninyo sila kaalyado, may kapangyarihan ba ang OIC na bantay sarado niya ang mga kawani ng barangay? Sa akin po ay bantay sarado, masyado naman salita yon. Pero akin, irereforma natin. Kung hanggat maaari ay mapagsabihan sila para sa tunay na paglilingkod at serbisyo. Wala tayong magiging problema. Wala kaming magiging problema sa kanila. Ang akin lang is tanggapin nila, 60 days lang naman, after na bumalik ang kapitan nila, at least may nagawa kami kahit papaano sa mga dapat naming ayusin. Kung 8 a.m. to 5 p.m. po yung oras ng trabaho ng mga kawani ng barangay, maaari nyo ba sila papasukin sa Sabado, yung mga empleyado po? Actually, pakikiusapan po natin kasi sabi nga, volunteer lang sila. Pero kung meron talagang kinakailangan para sa mga pagsiservisyo para sa mga kabarangay namin, bakit naman hindi sila papasok? May gusto pa po kayo sabihin? Sa akin po, ang masasabi ko lang is, sana po, ang ginagawa lang po namin dito ay ituloy yun pong paglilingkod at yung serbisyo para sa mga tao. Wala naman po kaming ibang hangarin dito kung hindi mapaayos, maramdaman po ng taong bayan yung tunay at tapat na pagsiservisyo ng Barangay Rosario. Salamat po.